mga kaparmers, mayroon tayong bagong alaga. Kagabi, yung ating kakilala, dumaan. Galing sila sa ilog. Ang tawag dito sa aming nanulo ng hunting ng mga isda, yung mga haluan. Nakahuli sila ng wild duck. Ito. Ayan o, mga wild duck ho yan. Napakabilis niyang tumakbo. Ating aalagaan. Bibigyan natin ng pagkain. Kung ano pagkain sa ating mga Peking duck, yun din yung ating ipapakain. Ang bilis tumakbo nito, kailangan hindi makalusot. Ano ang piraso yan oh. Grabe oh. Kita nyo oh, sumusuksok. Kailangan masanay sila sa tao at sa ating mga alaga. Dalawa ho ito. Ibang-iba yung kanilang itsura at ang taas nitong lumipad. Ang hirap nitong hulihin. 5 piraso daw ito, pero hindi nahuli yung 3. 2 lang yung nahuli. Binigay sa atin kagabi. Hindi ko na naipakita, kaya ito na lang ngayon. Yan po yung itsura ng wild duck. I-update ko kayo sa paglaki nito. Sana maging maamo sa tao. Kasi grabe, napakailap nito. Sobrang ilap nito. Ang tataas itong lumipad. Iba yung kanyang ano, mayroon siyang parang balahibo sa may ano niya, sa may tenga. Sa may butas dito. Kailangan gawan natin ng kulungan. Ito yung aking nabili na plastic. Yung aming mga Peking duck, balak namin pakawalan para makapag-unwind sila dito. Ang hirap lang nito pag nakalusot dun sa mga heritage chicken. Kasi tutukain yan, lalo na yung mga lalaki na heritage chicken, inaaway yan. Ito walang problema ho ito. Hirap na hirap lumakad. Dahil malalaki na yung ating mga alaga na Peking duck, papakawalan na natin dito sa ating malaking kulungan. Yun na. Pinakawalan na ni Brad. Yung mga malalaki lang yung pakakawalan. Tapos lagyan natin ng 2 pinaka swimming pool dito. Malalaki lang Brad ha. Mga dugyot. Ito mga malalaki, puting-puti oh. Ano? Parang lahat malalaki. Yan, okay na. Tapos mo sa labas. Ang napansin natin mga kaparmers, kinakain nila yung rice hull. Pero ganoon din naman yung ginawa ng mga nauna. Yung rice hull, kinakain ho nila. Wala naman nangyari masama. Ano, lahat? Lahat malalaki? Yan, sige. Magtira ka lang dyan, mga sabihin mo, 10. 10 or 15. Tanggalin. Oo, tatanggalin natin yan. Oh, yan. Para malaki yung kanilang malaya na kayo. Itong malalaki oh, nagtataka sila bakit niya daw pinalabas. Meron na silang kaagaw sa pagkain. Ilan na yan? Sige, labas mo. Inventory nga muna tayo. Ba't yung isa parang hindi makalakad? Ayun. Hindi. Nano lang pala. Nabalahaw. Ayan, malaki. Ayan. Ano mga sa? Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
19. 11. 11 nasa loob. Ayan yung mga maliliit nasa loob. Ito yung mga malalaki. Bilang dito, Brad. Ilan lahat? Oh, nagsama-sama na sila. Ah, 43. Kasama na ito. So yan mga ka-farmers, 43 pa yung buhay. Ito yung namatay. Dito sila yung survival. Kahit 40 lang yung mabuhay, masaya na ako dito. Ang ingay ng giniya. Ha? Itong native na ito mga ka-farmers, pasaway ho yan. Kung saan-saan pumupunta. Lahat ng kulungan, siya lang yung nakakapasok. Yung ating wild duck, sumusuksok mga kaparmas. Kailangan na magawa yung kanilang kulungan, baka makalusot, sayang. Bibihira lang magkaroon tayo ng ganitong alaga, kaya ito yung gagawin. Sapat na ito. At dito natin ilalagay sa loob para masanay sila nakasama yung ating mga Peking duck. At kung hindi mamatay, lumaki yon, susubukan natin i-crossbreed sa ating Muscovy at saka Peking duck. Sana mayroong babae. May isang itlog na napisa. Kainin yan. Kinain kasama yung shell. Hinatid ko lang dito yung screen at binisita sa umagang ito. Mamayang hapon, pagkatapos ng aming delivery sa aming mga customer, dalawa yung ating order sa ating flower shop, babalik ako dito. Simula alas 2 hanggang siguro magdilim. Magfo-focus tayo dito sa ating farm para malawak, marami ang ating magawa. Alis muna ako, punta muna ako sa flower shop. Papunta sana ako sa ating Triangle Farmhouse, kaso nabalaho yung ating gulong mga ka-farmers. 200 per silang. Hindi siya Taiwanese, Chinese. Kasi kung tatanggalin daw, napakatagal pa. May buho. Adi naman. Hay. Ay, si. Kami ito niya. Wala ka na nakatusok. Ikitaon pala dito. Ano ikitaon? Tapos lukot tala. Kung may dabakal. Kung pag may bakal or iya. Ay, si. Pero pag birikat na ito, warin ito, makakuan na. Ano na nakadali ini? Waray. Wala bakal. Tusok ini. Pira. Sala. Sala. Tama ito niya. So, sarap na to. Oo, makuha na ito. Ayos talaga yung Chinese. Ganon lang. Kasi kung tatanggalin pa, matagal. Matanggal ka pa. Matagal ang proseso. Oo, damo. Matagal ng butso. Tanggal kahit kulong. Tanggal kahit nga upat nga kuwan. Sus, Ayos. ani mo. Oras, nakadalala.
katatapos ko lang mag-deliver sa Abuyog Leyte. Car trunk surprise. Kaso, nang papunta na ako dito, ayun, na-flat yung aking tire sa aking motor. Ano Brad, kumakain yung wild duck? Ay pa. Kuha ka nga ng ano, pagkain niya kung kakain. Ito yung ating mga alaga mga kaparmers. Tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog. Kaninang umaga, meron tayong kinuha. Meron pa rin. Meron na naman tayong order na isang tray, kaso alanganin. Kaninang umaga may kumuha, pero ngayon meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 10 pa lang ito mga kaparmers. Hindi pa kaya. Siguro bukas meron na isang tray. Sana ito na yung ginawa ni Brad. Dahil umalis ako kanina mga kaparmers, si Brad yung gumawa sa ito, yung ating wild duck. Kung tawagin dito sa amin ay kulimaw. Ito na, masaya yung ating mga alaga. Di ba? Meron tayong 2 alaga galing kila Brad. 2 kilo bawat isa. 1 month pa lang. Grabe na. Grabe mga kaparmers. Ang bibilis. No? Napakailap sa tao. Sobrang ilap. Binigyan ko ng 200 yung mga nakahuli nito. Pambili ng tuba. Dito namin ilalagay, tapos lalagyan namin ng pagkain sa loob para masanay sa ating mga Peking duck na kasama. Titingnan natin yung kanyang behavior kung magbabago pag sanay na siya sa tao at sanay na siya sa ating mga ibang Peking duck dito na nagkakasama siya at nakakasalamuha. Sana may breed natin ito. Hindi ko pa tinitingnan kung ito ba ay lalaki o babae. Hindi makalusot, Brad? Hindi. Ano yan? Hindi gustong tumalon. Nakikita mo sa kanilang mukha, parang gustong tumalon. Oh, grabe ang bilis. Kasi kung itik ho yan, napakadaling hulihin. Kita nyo? Bilis. Parang tikling. Sada. Oh, ba't ang tataba niya? Yan yung itsura ng wild duck. Matalas yung kanyang mga kuko. Nakain mo na ito, Brad? Parang mayroon pa siyang pagkain. Ang lalakas itong lumipad. Minsan nakakita ako dito sa taas. Marami, grupo-grupo, naghahanap ng tubig. Malapit lang kasi tayo sa ilog. Sa isa. Grabe. Para siyang itik. Kaso ang bibilis. Pag nabitawan natin to, hirap na itong hulihin. Ito yung ating ipapakain sa ating gamaw ng tawagin, wild duck. Hindi natin dadamihan para malaman natin kung kumain, para makita natin kung nabawasan ba o hindi. Sana kayo. Grabe. Ang tanong, Brad, hindi ba ito papatungan ng mga iba? Ay. Pag pumatong dito. Kaya kumain mga kaparmes, oh. Sobrang ilap.
Siguro pag wala ng tao, kakain yan. Lagyan natin ng tubig. Brad, magdala ka ng ano, lalagyan ng itlog. Harvest tayo. Meron na? Okay. Sige, sige. Sige. Harvest tayo ng itlog mga ka-farmers. Dahil may order na naman. Iipunin ko yan. Isasama ko yan sa itlog bukas para meron tayong sobra isang tray. Ba't nandito ka? Hapon na. Kaya ko na naglilimlim ka. Okay? So, nagbukas kumain ng dahon ng kamuting kahoy. Pagkatapos nilang kumain, walang kabusugan. So siya, mag-harvest muna kami ng itlog. Pagkatapos kong mag-harvest ng itlog mga ka-farmers, magdadamo tayo. Ang samang pakinggan, no? Magdadamo. Mag-grass cutter pala. Ano, kaisipin ng iba. Magdadamo na ako. Ayan. Meron tayo isang ka-farmers. Isang nag-order ng isang tray na itlog. Naubos na yung isang itlog. Hindi pa nagbabayad. Nililimot-limutan lang. Ito yung aming harvest ngayon. Next, magtatapos tayo ng damo. Oh, dito. Ay! Ito. Ito palang gusto nila. Para sa Peking duck to na maliliit. Tama na, usog na kayo. Yung ating kusina, baka bukas makapagsimula na naman tayo. Ito yung mga tanim ni Brad. Okra. Ayan. Nilagyan niya ng abo. Fertilizer yan mga ka-farmers. Yung ash. Abo sa Tagalog. Nako, parang inuudata. Ayan. Dito magiging garden to. Tapos tayo ng damo bago pa lumubog ang araw. Yan mga kapangmas, mula dito hanggang doon sa mga puno ng saging, yan na po yung aking natabas. Dito naman tayo. Katatapos lang mag-grass cutter. Doon yung aking grass cutter, doon sa may mga upo sa ilalim ng saging. Brad, dahan-dahan Brad. Parang turo tong aking kasama. Kahit injury yung kamay, buo pa. Iba talaga pag wala pang anak, malakas pa. Ayan na. Kung sasadyain ko ito sa pag-grass cutter, hindi ito aabutin ng 2 araw. Pero ito ay ginagawa ko lang pahinga. Pagkatapos ko dun sa flower shop, ngayon punta ko dito para mag-grass cutter. Ayan, nahukay namin. Natabunan ng mga damo yung mga slab. Lagay mo dun Brad, baka magkabit pa sa kusina. Pwede pa yan. Maraming pako ha. Yung mga kahoy na yon, puputol-putulin namin yan. Ito bukas yung kusina. Patagal ng patagal, palinis ho ito.
dyan sa harap, ilalandscape namin, elevated ng konti. At pag uwi ni Brad, magdadala siya ng Bermuda grass. Tapos ito yung ipapalit na damo dito sa harapan. Lahat po yan ay gusto ko ay Bermuda. Yung ating native na manok, nakalusot doon sa may butas. Pero ayos naman dahil hindi yan lumalayo. Palagi siyang busog. Ayaw naman namin pakawalan pa ngayon dahil nga may tanim si Brad na mga okra. Kakainin yung mga talbos. Yan mga kaparmers. Medyo nakakapagod ang araw na ito. Trabaho sa farm, trabaho sa flower shop, deliver sa abuyog, at pagkatapos ng deliver, dito, mayroon tayong mga ginawa. At ang plano namin ni Brad bukas, yung mga poste na yan po yung gagawing kusina. Bukas ipagpapatuloy namin. Sana hindi umulan. Yan, malinis na. Yan yung mga pinagputulan ng mga nyog sa una. Pag mawala na yan, malandscape na yan, matanaman ng Bermuda, green na green yung paligid ng ating triangle house, ay aba, nakaka-relax. At ang sarap magluto sa ating kusina at mag-ihaw at merong bahalina. Nako po. Simpleng pangarap pero parang paraiso. Ayun, katulad ko na nagsawa na sa city, ito ang masarap na tinatawag na for good business. Ayan, nagsawa na sa maraming tao, mausok na lugar, maraming building. Ganyan talaga pag tumatanda, nag-iiba na yung mga gusto. Excuse me. So paano mga kaparmers, sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Hindi lang sa akin, pati na rin sa aking pamilya. Maraming salamat and God bless sa aking mga subscriber. Thank you po sa inyo lahat.